Alas 5 Gs na. 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na! 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, pila ka estudyante sa kolehiyo kag ginikanan nagakabala sa dugang naman nga balayran sa mga kolehiyo kag universidad sa Western Visayas. 22 colleges and universities sa Western Visayas nagpasakas ang tuition fees. Laragway sang isa ka empleyado sa LTO6 gingamit online sa pagpang-scam sa ginapahayag fixer. SK Office sang Barangay 16 Bacolod City ginhimo nga talyer sang driver sang ambulansya sang barangay. Pagdumugay sang duwa ka babae nga estudyante sa Plaza Sangharo nakuhaan sang video. Kag ido nga biktima sang pagpang Indian target sa muro siya naka-recover na blooming sa iya photoshoot. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, 22 ka kolehiyo kag universidad sa Western Visayas magapatuman sa tuition fee increase. Saka sa tuition dugang nga palasanon sa mga ginikanan kag estudyante. Si Kim Salinas nakatutok. Aprobado na sang Commission on Higher Education 6 ang saka sa tuition fee sang 20 ka pribado nga kolehiyo kag universidad sa Western Visayas sa academic year 2025 to 2026. 6.6% ang manginsaka sa tuition fee. Ini ang ginbase sa inflation rate sa rehiyon. Ini ang pwede mapatuman kung makapagawa ng ahensya sang listahan nga ginalauman sa masunod nga semana. Inflation is the amount of money lost, right? Amo nang bawion sa eskwelahan sa mga tuig, which is what kung sa aton lang daw justifiable gid kag very shall we say socially just ang ina nga amount. Magluwa sa 20 ka higher education institutions, may duwa pa gid ka universidad sa Iloilo City nga nag-apply para sa 10% nga saka sa tuition suno kay Alvarez. Ginpasaka ini sa central office para sa approval. Duga nga palasano ng saka sa tuition fee para sa Iloy nga si May. Nag-down na ini sang 10,000 pesos sa 30,000 pesos nga balayran sa first semester sang iya bata nga first year college student. Kung mapatuman na ang saka sa tuition fee, mangin 32,000 pesos na ang pagabayran sa kada semester. Medyo bugat sa amon nga mga parents nga nag-additional pagid sang cost sang tuition. Mga allowance, mga personal needs sang mga kabataan, pagkaon, allowance, pamasahe. Suno sa bata ni May, Dream School gid sini ang isa ka pribado nga universidad sa Haro. Bangod sang saka sa tuition, naluoy gid ini sa iya Iloy. Porsigidahan gid sa pag-eskwela. Kag sa obra man nagabulig-bulig man ko siya para ma-lessen man ang pangabudlaya. Suno sa CHED 6, antes ang saka sa tuition, naghiwat sang maidid nga konsultasyon ang tagsa ka universidad upod sa mga ginikanan, estudyante kag iban pa nga stakeholders. Suno kay Alvarez, ang 70% sa saka sa tuition ang magakadto sa sweldo kag benepisyo sa mga personnel. 20% para sa pag-improve sa mga pasilidad, kag 10% ang discretion sa board. Aton nga mga eskwelahan, antes na sila aproban, may ara na sila certificate of intended compliance. Gina-declare na ng adaan nila kung anho nila paggamit. Mahimo mga pinahan ang mga bulutuan nga mapamatud-an nga wala nagsunod sa nakasugtan nga pagsulundan sa tuition fee increase suno sa CHED 6. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso pictures ang personnel sang LTO6 gingamit sa pagpang-scam. Ahensya, ginaimbestigaran na ang hitabo dala panawagan sa publiko nga mag-aligmat sa mga nagapanunto. Ini ang eksklusibo nga gintutukan ni John Sala live sa Barangay Buhang, Haro, Iloilo City. John? Jared, makagalan yan ang mas mapahapo sa pagproseso sa mga dokumento kaangay nilang sa mga driver's license. Apang panawagan sang LTO6 sa publiko, sundon ang proseso agud malikawan nga matuntuhan. Naalarma ang Land Transportation Office 6 matapos magpadulong sa ila talatapan ng 3 ka mga kliyente sang damnaglang. Ginpangita sa mga ini ang isa nila ka empleyado.
Base sa pahayag sa tatlo sa taga-LTO, ginkontrata kuno sila sang isa ka nagpakilala kula sa social media. Nagagamit ini sang pictures ang isa ka LTO6 personnel. Nagtanya gini sang fixing services nga nagalakip sang theoretical driving course, student permit kag practical driving course sa balor nga 20 to 30,000 pesos. Sa ulihi, natukiban nga ang personnel nga yara sa picture amo ang lecturer sang LTO6 Traffic and Safety Unit nga si Ryan Apalacio. Gipakadto di sa opisina, ending pagkatoy di sa opisina kapag send di sang iyang picture asang tawon ni sang iyang kwarta, gin-block na siya diyon. Ang insidente ang ginaimbestigaran na sang ahensya. Siyempre, maski gamay nga possibility, no? Para sa akon wala, but to get to the bottom of it, no? So dapat may ara kita sang parang investigation. Malabang pila kay na sang aga sa opisina sang LTO6 para sa mga nag-aasikaso sang ilang mga dokumento. Apisar nga makapoy ini, ginagwanta ini ni Denilyn basta hindi lang matuntuhan. I-counter check gid yan nila ya ang like process gid yan mismo nga sila gid mismo nga process, hindi sila mag-base online. Hindi na bag-o ang mga nagapang scam suno sa LTO6. Gani abiso sang ahensya sa publiko, hindi magpadala-dala. Mas maayo nga sa personal gid naton nga kadtuan ang opisina ni LTO. Ginpalabot na sang LTO6 ang insidente sa Regional Anti-Cybercrime Unit sang PNP para sa nagakaigo nga investigasyon. Gintinguan sang news team mamako ang bahin sang RACO 6 apang wala pa sang opisyal nga makahatag sang pahayag. Jerd, nagapanawagan naman ang LTO6 sa iban pa nga posible na biktima man sang among scammer nga bukas ang ila opisina para maggiya sa ila nga mapasakaan sang reklamo ang among scammer. Jerd? Madamo gid nga salamat sa detalye Kapuso John Sala. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Kim Salinas. Kim? Madamo nga salamat, Jert. Kapinsin ka illegal structures sa Barangay 16 Bacolod City kag kaiping nga mga kabarangay ani paidalom sa demolisyon sang LGU. SK office sa barangay ginhimo pa nga talyer. Inagintutuka ni Adrian Prietos. Sa sulod sang duha na katuig, ining sitwasyon sang kunta ng isang guniang kabataan office sa Barangay 16 Bacolod City. Sa baylo youth leaders, mga salakyan sang barangay kag private vehicles gayon nakayo ang nakapark diri. Ginpahanugutan sa barangay ang ambulance drivers sining nga magbaton sa obra kag himuon talyer ang lugar. Ginahimo ni sa sang barangay taka na da sang mga kabilya, hollow block, semento, bugas. Ginayo ni sa aton nga driver sang ambulance tabla nga mekaniko man. Kapini sa nakadekadang wala nagamit ang istruktura sang pandemya, nahimo man ni temporary station sang kaplisan. Depensa sa nagagamit sa lugar. Wala sila nagarenta sa barangay. Wala man kuno porsyentong kapitan sa mga salakyan nga ilag ginakayo. Kung mayo maka pull out ti amo ginang kinahanglan mo. Bali nag-ayo lang kami niya nga kung pwede makabutang ng danay para makapandungan-dong lang blasaraw. Why man tada maging butang ang mga structure or ano. Bawas ini, ginmado sa Bacolod City Legal Office sa i-clear ang lugar pati na ang mga nagasablag istruktura sa dalan sa sulod sang 5 adlaw. Magluwas sa Barangay 16, kapinsin kay struktura sa makaiping nga barangay ang limpyuhan man. Ang Barangay 16, 18, 14, more or less siguro 100 ka vendors kag mga structure. Ang 35 dalaman na city property na siya. Hindi pwede nga i-exploitan. Kalaban sa illegal structures, ginhimo extension sang Tiangge, junk shop, kag kalanan. Uy, para hindi na magduruga mo ba nga, hindi na maganobla, magdamistorya. Nga pagambal nila nga makliling ang dayon niya. Itani, paminsaron mga kami nila, diri mga mega pangabuhi. Siyempre, para pan sa katawayan sa tanan, amuti dapat kami nga mga pumuluyo, maugyon na sinadiri nga. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa iban pang balita na talana nga magpatigayon sang disinfection kag decontamination ang Municipal Health Office, MDRRMO kag BFP sa Pisanan National High School kag Pisanan Central School sa Sibalom, Antique. Sunod sa LGU, lakip sa mga tinluan ng mga pader, lamesa, punungkuan kag iban pang pasilidad sang eskwelahan. Ginahulat na lang sang LGU nga matapos ang ginapatigayon sang DOH nga pagkolekta sang samples sa duwa ka bulutuan. Posible nga
naglawig pa ang suspensyon sang face-to-face classes samtang nagapadayon ang investigasyon. May ginapatuman ng modular learning sa mga estudyante. Sa Miyerkules, July 2, 268 ka estudyante ang naglain ng pamatyag matapos makahaklo usang baho sa lugar. Masobra 70 pa ang nagapabilin nga admitted sa ospital. 4 subong kaanggulo ang ginatutukan nga posible ginhalinan sang baho. Una is ang spraying ng chemicals. Second, ang tong air content. Ang third, ang itong kartabo nga paglupok. And fourth, consider man naman ang hazardous chemical nga pwede gingamit sa eskwela sa palibot. Mga kapuso, sa ikaduwa nga sunod-sunod nga semana matapos ginpatuman ang big time oil price hike sang Hunyo, lauman ang pagnubo naman sang presyo sang gatong. Base sa estimates ng Department of Energy, ang presyo sang gasolina ang posible magnubo sang 80 sentimos, tub-tub piso kada litro. 20 tub-tub 40 sentimos naman ang ginalauman nga pagnubo sa presyo sang diesel. Nagapangunang rason sa pagnubo sang presyo sang gatong ang paghagan-hagan sang tensyon sa Middle East. Sa July 8, Martes, ipatuman ang adjustment sa presyo sang gatong. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, malapit 8 kadekada nga drugstore sa downtown area nga nangin kabahin na sang landmark sa Iloilo City, magapanirado na. Pila ka mga Ilonggo nagpakigbahin sang ilan na batsyagan. Si John Sala nakatutok. Makabig nga institusyon na ang ini nga drugstore halin sa nag-operate ini sa downtown area sang Iloilo City sa tong 1940s. Apang ang naandan nga establishmento nga nagaabi-abi sa imo sa bahin sang Plaza Letagay, permanente na nga manirado sumugod Hulyo 15. Liog bayad sa Socorro lang, ini ang masaming mabatian ta sa mga jeep diri sa Iloilo City, tagsa nga manaog ang pasahero diri sa downtown area. Apang matapos ang 78 years. Ang ini nga landmark ang manirado na gani madamo nga mga Ilonggo ang nasubuan. Si Manang Meriem, 28 ka tuig na nga nagabaligya sa iya pwesto sa guwasang drugstore. Saksi man ini sa kaalwan kapag ka mabinuligon sa mga tag-iya. Aga thank you lang ko kay Inday Ruth nga wala ya kami gindi pahalin diri. Sumong nasubuan ngay kami kati hindi sigurado nga makabalik kami kung ma-renovate na din. Si Manang Inday, malapit 80 ka tuig na nagabaligya sa lugar. Nauna pa gani kuno ini sa drugstore. Hindi lang kuno basta vendor ang pagkabig sa ila sa mga tag-iya, kundi pamilya na. Kung December, may Pasko, kami nagbabigay nga mo nga pagpuan sa iya. Saan mo ay nasa araw mo Japon, kakuan sa among korazon. Mga gabi kapag lagay sa among. Gintingon sang news team nga makakuha sang pahayag sa mga tag-iya sang drugstore apang nagpaiway ang mga ini. Sa baylo ang ila staff ang nagatubang sa amon. For closing, renovation, may ano man sila, may kinatarget man sila ng marami. Mabudlay man sino kay Maldeser nga matapos ang 33 ka tuig sini nga pag-ubra sa mga drugstore, magatakop na ini. Apang wala man ini sa may mahimo. Thank you very much gid no. Singhatag, kabuot, kapilantropis sa iya. Kag pag-serving namon sa tao gid sa diri sa Iloilo. Ginalauman man sino sa mga empleyado sang drugstore nga makabukas ini sa banwa sang Pavia. Upod kay Cirilo Duque, John Sala. One Western Visayas. Duha ka babae nga estudyante nagdumugay sa Haro Plaza. Insidente na kuhaan sang video. Yaring balita nga aton gintutukan. Makitaan sa sining nga video ang pagganitanay sang duha ka babae nga estudyante. May tion man nga nagpalupad ang mga ini sang inumol. Ini sa tungasang pinakatao nga nagatambag sa ila. Sa uli nga parte sang video, makitaan nga natumba na ang mga ini kag nagdumugay. Natabo ang insidente sa Haro Plaza alas 4:30 Miyerkules ang hapon, Hulyo 2. Nag-untat ang away matapos may pila ka bystander kag pulis nga nagtambag. Base sa investigasyon sang Women and Children's Protection Desk sang Iloilo City Police Station 9, nagsugod ang konflikto. Mga isa na kasiman ang nagligad. Nagchat kuno sang makahang nga tinaga ang grade 9 student nga si alias Nene sa grade 8 nga si alias Inday. Diri kag naghangkatanay ang duwa nga magdumugay. Suno sa kapulisan, upon ni alias Inday ang grade 10 nga si alias Tina kag grade 9 nga si alias Gingging. Nga amo ang nagsugyot nga dumugon si alias Nene. Tinambala ni alias Nini si Inday nga sunay kag si alias Nini gid ya. Ang
ang nagbutong gid una. Si Inday nga ni may pila siya sa right dere nga karos. Oo. Pero si alias nini niya wala. Kahapon, ginpatawag na sang Haro National High School ang 4 ka estudyante upod sa ilang girikanan para sa nagakaigo nga intervention. Nag-areglo na ang magtimbang nga bahin. Nakasugtan man sa conference nga masaylo na lang sang bulutuan ang mga imbolbado. Disheartening wala sir. Siyempre, especially yung naka-uniform sila. I would like to clarify that what happened, the actions of these students does not represent the culture of Haro National High School. Ginahigaw naman sang kapulisan ang mga ginikanan nga hugot nga bantayan kagiyahan sang maayo ang ila mga kabataan. Mga ginikanan, buligan nyo kami nga mga kapulisan nga magdisiplina. Kamugid ni ang numero 1 nga magdisiplina sa inyong mga kabataan sa inyong panimalay. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ginbawian sang kabuhi ang 59 anyos nga rider nga si Wilfredo B. Ting sang senior matapos mabungguan sang isa pa ka motorsiklo nga ginamaneho sang 20 anyos nga si Lawrence Solitario sa barangay Punaw, San Carlos City. Sunod sa kapulisan, nagasumalangay ang duha ka rider sa kurbada apang gulpiada nga nag-U-turn ang biktima kag nasagaid sang isa ka motorsiklo. Nagtabog ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Pilaso naman ang angkas sining 12 anyos nga lalaki. Subong man ang nakabunggo nga rider. Lunsay wala sang driver's license ang duha ka rider. Ginahulat pa kung magapasaka sang reklamo ang pamilya sang napatay nga biktima. Ang pag-U-turn niya without proper signal, so nasagi siya. Kakulite sila doon sa motorcycle na dati. Pagka ang nilagay siya talagan, ay magkadasigid. Mga kapuso sa Banwa sang San Joaquin, grade 10 student ginbuno sang isa ka grade 9 student bangod sa sinuyaay. Si John Sala nakatutok. Pilason ang 15 anyos sa grade 10 student nga si alias Junjun matapos ginbuno ni alias Boy 13 anyos grade 9 student sa sulod mismo sang eskwelahan sa Banwa sang San Joaquin, Iloilo sa atong Hulyo 2. Inapahayag pag sinuyaay ang kabangdanan sang insidente. Ang aton nga biktima ni sir, nagapanghilam mo ni siya. Kag ginpalapitan ni siya sa aton nga suspect upod sang iya pa nga upod. Kag nagdampot sila sa pagbinais-pais. Kag nagtinapungulay. Kag amo na to sir nga nagabot sa kutsilyo. Ining suspect kag ginbuno ang ining biktima. Nakaangkon sang pila sa tiyan ang biktima nga gidala sa ospital apang luwas na sa katalagman. Naibaluan nga may pagsinuyay sa magtimbang nga bahin. Masami kuno nga ginabuli sang suspect ang biktima. Gapaidalom naman sa counseling sa Municipal Social Welfare Development Office ang duha. Sa Antique National School, pilaso naman ang duha ka mga estudyante matapos ginbuno sang Kasubong, Manila nga estudyante. Sa official statement nga ginpagawa sa eskwelahan natabo ang insidente alas 10:30 kahapon sang aga. Nakaagom sang pila sa likod ang isa sa mga biktima samtang ang isa naman ang may pila sa tiyan. Pareho na nga yara sa estable nga kondisyon ng mga biktima. Yara naman sa paginakop sang MSWDO ang suspect. Padayon naman ang investigasyon sang San Jose Police Station sa insidente. Nagpasalig naman ang eskwelahan nga ginatutukan ng insidente kag mas hugton pa ang seguridad. Pangod sa mga insidente, nagpahanumdum ang Regional Director sang Department of Education 6 sa mga bulutuan nga mas hugton pa ang security measures sa mga bulutuan. Kung ang school is bullying or hotspot siya sa bullying or highly populated, then the schools can seek assistance from the police. Agod sini nga may visibility sa area. Kung ang atong sining mga watchmen and guards, pwede man sila makahimo sinino sang random check sa mga bags ng kabataan, especially kung nagasulod sila sa atong sining mga eskwelahan. Upod kay Cirilo Duque, John Sala, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nadulaan sang kabuhi ang isa ka lalaki matapos ginbuno sang barangay Kagawad sa isa ka namatyan sa barangay Pungsod, Lambunaw, Iloilo kahapon sang Kagahon, July 3. Ang biktima ang ginkilala kay alias Raymond, 33 anyos. Ginkilala naman ang barangay Kagawad nga suspect kay alias Roque, 38 anyos. Ang duha lunsay residente sa nasambit nga lugar. Ginapahayag nga nagbaisay ang suspect kag ang biktima. Nagpuli pa ang Kagawad kag sang pagbalik sini, hinali na lang nga ginbuno ang biktima. Gindala sa Lambunaw District Hospital ang biktima kag gin-refer sa Western Visayas Medical Center. Apang ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong. Nagapabilin nga ginapangita sang kapulisan ang suspect. Pagkaayos ang Bacolod City Plaza, ginsugura na
Mga manugbaligya sa sulod sang plaza nagakabalaka nga madulaan sang palangabuhian. Inaging tutukan ni Aileen Pedreso. Nagsugod na sa pagpangutod sa mga sangasang kahoy ang mga katapos ng Bacolod City General Services Office sa sulod sang Bacolod City Public Plaza. Kabahin inisang pagsugod na sang rehabilitasyon sang plaza. Kagapon, ging sugdan na to pang trim sa aton nga mga kahoy, no, pagpatinlo, ginhimos ang mga dapat himuson da sa sulod towards the improvement and eventual beautification sa aton nga Bacolod City Public Plaza. Plano man nga pintahan ang iban pa nga estruktura sa sulod sang plaza kaangay sang bandstand. Kayuhon man ang mga fountain. Dugangan man ang mga suga sa plaza para sa seguridad sa mga nagalagaw kag nagalabay diri kun gabi. Apang, ginkabalak-an sa mga manubaligya nga posible maapektuhan ang ila palang buhian sa rehabilitasyon sang plaza. So, isaylo kami bala ko noon ayaw kay i-renovate ko no ang plaza. So, mabalaan mo lang na magano na bala ko magidang decision sang para sa vendors. Pero gasalig man kami hindi man kami pag kakasaon. Bali, hatagan niya lang kami lugar kundi naman kami pwede kabaligya. Dugay-dugay na kami di ma'am. Pasalig sang LGU sa mga manubaligya. So may ara kita alternative programs nga ipaubra or ipa come up no ni. It's more on regulation. No, kung paano ta mas maplastar, mas mapanami. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka tribute, ini ang paglaragway ni Perena Glyza de Castro sa collaboration niya upod ang tumandok nga si Bayang Barrios nga OG nga nagkanta sang Encantadia theme. Goosebumps naman ang dala sang collab ng Glyza kag Bayang. Ginbutangan na ni Glyza sang lyrics ang theme song sang Enka nga tadhana ang title. Ginheart ini sang Encantadix. Una man nga nabatian ang lyrics sa iya Sangre Perena Transformation. Malipayon si Glyza nga natigayon ng collab nila ni Bayang. Ginkakibot niya ang setup nga may kulintang kag chimes. Ginpakigbahin man ni Glyza ang istorya sang tadhana song kag kung nga at chant lang ang ila nabatian. 2005, 2016, ang naririnig lang natin lagi is uwe. Tapos ano lang siya, in-explain siya sa akin ni Miss Bayang kung ano yung story behind it. Parang siyang kalikasan na nasira. Yun yung description sa kanya ng composer. Nag-chant lang talaga siya, freestyle lang talaga siya. And then ako naman, bilang nasira yung kalikasan, gusto ko pa ring lumaban. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na kag mangin kabayin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanting ang posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mong magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nangin bagyo na ang low pressure area nga ginamonitor sang nagligad nga inadlaw kag gintawag nga Bagyo Bising sa 11 a.m. bulletin sang Pag-asa, signal number 1 sa western portion sang Babuyan Islands, western portion sang Ilocos Norte kag northwestern portion sang Ilocos Sur. Ulihin na siplatan ang sentro sang Bagyo Bising sa kalayoon nga 280 kilometers west-northwest sang Kalayan, Cagayan. Sunod sa Pag-asa, posible nga subong nga adlaw
agwa ini sa Philippine Area of Responsibility. Apang liwat nga magasulod sa PAR sa Domingo. Padayon sining nga butungon ang habagat nga posible magresulta sa pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa gihapon sa Western Visayas, Lakip, ang Negros Island Region. May mga mabaskog nga ulan man sa Aklan kag Capiz. Mga kapuso, 12 finalists magapaindisindi sa The Clash Season 7. Si Thesor Dales nakatutok. Halin sa 24-12 na lang ang magapaindisindis para makuha ang titulo ng kampyon sa The Clash Season 7. Ginabugusan ng top 12 finalists ang 6 ka mga new clashers kag 6 ka mga clashbackers. Lakip sa ilang first runner-up sang Season 4 nga si Vilmark. I was the first runner-up. Siyempre meron po mga parang sana yun na yun eh. Isang ano na lang eh. Kaya ngayon gusto, ang ginagawa ko is I just give my 110%. Jong sang Season 1. Kung babalikan yung Season 1, siguro nung panahon na nagkasakit ako. Kasi habang lumalaban ako sa clashback, may chickenpox pa rin ako until final. Nef sang Season 2. Ang wala sa akin before yung experience na meron ako ngayon. So parang kung madadala ko lang yung mindset ko ngayon, pabalik ng Season 2, na parang mas ine-aim kong ma-enjoy yung performance ko. Si Bea nga halin man sa Season 1. Siguro kung magkaroon man ng time machine at makabalik ng Season 1, ang babaguhin ko siguro yung pyesa ko. Kasi medyo doon ako nagkaroon ng problema. First runner-up naman sang Season 5 si Arabel de la Cruz. Yung lessons po na natutunan ko ng season namin is yun nga po, kailangan mas matapang ako ngayon. Luyag naman balikan ni Tombe Rumudo ang Season 2. Sorry ako on TV. Oh my God, pag naaalala ko yun talaga. Actually, 2 years, after po ng The Clash, yung ilang years ko, hindi ko po yung pinapanood eh. Bantayan ang performances ng Clashbackers kag new Clashers sa Round 2 sang The Clash Season 7 umpisa July 6. Thes or Dallas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, February, sining tuig sang gintiro sang Indian target ang ido nga si TikTok sa Barangay Blumentritt, Murcia, Negros Occidental. Gin-rescue si TikTok agin pabulong sang Animal Welfare Group. Throwback lang ina, mga kapuso, fast forward kita subong, bangod ang ido nga sadto nangin maluya kag kritikal, subong naka-recover, healthy kag nag-glow up pa. Ginkalipay sa netizens ang ining laragway ni TikTok sa isa ka photoshoot. Hindi man kuno makahambal na sang nabatsyagan sang Animal Welfare Group kag sang photographer ang kalipay ni TikTok sa pagpalangga nga iya nabaton. Ang photographer nga isa man ka dog lover na inspire kuno sa istorya sang kabuhi sang blooming nga si TikTok. Amo ni akon paagi para magbulig in a way para sa ila. Hindi man ko kaamot in kind in dog food or financially, at least most kumalang akon photography skills para kay TikTok. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag ibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.